Hello, this is Brother Mark. How are you? We have a Bible study for today. Uh, Short Bible study, but very big and meaningful word of God. Thanks. Let's open our book. Bible in the book of Deuteronomy. This is about the word of God. God is telling us to do not forget Him and His commandment and covenant or commandments, so that He will be blessed us if we don't forget His words and His commandments. Deuteronomy verse 4. Let's open our Bible in the book of Deuteronomy. Deuteronomy 4 verse 23. English version. Take heed unto yourself, lest you forget the covenant of the Lord your God, which He made with you, and make you a graven image or the likeness of anything which the Lord your God had forbidden you. Amen. We shouldn't forget His commandment and covenant. It's in the Old Testament. It's written in Exodus 20 verse second commandment and third commandment. In Tagalog version 23, mag-ingat nga kayo, baka inyong malimutan ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang pinagtibay sa inyo, at kayo'y gumagawa ng larawang inanyuan na kahawig ng anumang bagay at na ipinagbawal sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Amen. And pinapayo ng Panginoon Diyos na huwag tayong sumamba sa ibang Diyos o kahit anumang larawan, tao man o anuman yun. Tao man o prophet man o ano pa man, o ano pa mang mga Diyos-Diyosan katulad ng mga imahen o mga rebulto, po tayo ng Panginoon. Pinapaalis po tayo sa mga aral na ganyan. Dadako na po tayo sa Deuteronomy chapter 8. Let's go to Deuteronomy chapter 8 verse 6 to 10. Deuteronomy 8, 6 to 10. English version. Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him. 7. For the Lord your God bring you into the good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills. 8. The land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates, a land of
oil, olive, and honey. And 10. When thou hast eaten, thou art full, and you shall bless the Lord your God for the good land which He had given you. Tagalog version, 6 to 10. At iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. 7. Sapagkat dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain, na lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal at mga kalaliman na bumubukal sa mga libis at mga bundok. 8. Lupain ng trigo at ng sebada at ng puno ng ubas at mga puno ng igos at ng mga granada, lupain ng mga puno at olibo at ng pulot. 9. Lupain na kakainin mo ng tinapay na di kapos, na walang magkukulang sa iyo roon. Lupain na ang mga bato ay bakal, at ang kanyang mga burol ay makukunan mo ng tanso. Yeah, if you obey God, kung susundin mo ang Diyos, ang salita ng Diyos sa buhay mo, ay ang kanyang mga commandments at covenant sa buhay mo ay dadagdagan ka ng pagpapala o blessing. Hindi lang sa financial, hindi lang hindi lang sa financial, hindi lang sa physical, pati na rin sa spiritual mo. Tsaka both sa yung mga to, pinangako niya kasi to mga physical at tsaka financial. Hindi lang financial, pati yung lupain, yung buhay, nangako din niya yan. Hindi lang sa langit, nangako din siya dito sa lupa, yung physical na lugar na ililipat ka tapos dun ka pagpapalain. Ganun. Tapos kung tutuparin mo yun na ang kanyang utos, ay pagpapalain ka. Sabi niya dito, lupain at kakainin mo mga tinapay na di kapos at walang magkukulang sa inyo roon. Lupain na ang mga bato at ay bakal, kayang burol at magkukunan mo ng mga tanso. Yun ang benefits ng may Diyos sa buhay. Pag inobey mo ang kanyang will at pagpapalain ka. Let's go to the last verse of today. It's Proverbs 3 verse 1 to 2. English version. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. 2. For length of days and long life, and peace shall they add unto you. God says, don't forget Him and His commandments and His law. Do not forget His covenant, and also don't forget God in your life. When you'll be successful, you should think about and thank God for each time you have gained blessings in life. And
Tagalog version. Anak ko, wag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan mo ang iyong puso, ang aking mga utos. 2. Sapagkat karamihan ng mga araw ng mga taon ng buhay ay kapayapaan ang magdadagdag sa iyo. Amen. Huwag nating kalimutan ang ating Diyos at ang kanyang mga utos. Yun lang po. Kung gustong magpagpalain ng Diyos Ama sa langit, ay bigyan tayo ng masaganang buhay, ay sumunod tayo sa kanyang mga utos. Ang kanyang mga utos ay nasa Exodus, sa Old Testament. Sa Exodus, basahin nyo yung whole chapter 19 to 20. Nandun lahat, guys. God bless. Shalom. Shout out to SR, special shout out to SR Family Vlogs, JCS Coin Collectibles, Alopleda 6967, AD35 Vlog, Money Collector, Lakbay ni Kikay, Dong Pasio Vlogs, to my wife, Selenate Gamayon, Nora Sevet, Man Plus River, Jason Kauyaw, Sangkay Janjan, Ian Akda, Dekada TV, John Christopher Robles, Trax NYC, Diamond and Jewelry. Special shout out to Boss Toyo, and special shout out to all of my subscribers. God bless, and our Bible study is finished. God bless. Shalom. Good night. Bye.